So, imayin-mayin nyo na yung mga bagong opportunity. Ayan, this is abundance of money, wealth, and riches, guys. So, nakikita natin na, wow. So, nakikita natin na, for some of you, maaring lumago, no, ang inyong, maging stable, yung mga source of income nyo, especially itong mga sisimulan nyo, guys, kasi nga, nararamdaman natin na parang may mga bagong simula na magaganap sa inyo. And yung mga bagong simula na yun, maaari siya magdala ng seguridad, no, financial security, financial stability sa inyo, guys. And hello guys, hello Virgo, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is No Moon Kapalaran para ngayong October to November para sa Virgo, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Yung ating No Moon, guys, ngayong October ay sa October 21, tapos yung next na No Moon naman natin ay sa November 20, mga kapiksi. So, ang reading na to ay para sa period na yan, guys. And unahin natin tong deck na to, guys. Ito yung moon message para sa inyo. Ito, guys, napakaganda. A time for healing, mga kapiksi. So, syempre, guys, may mga times na hindi mabuti yung pakiramdam natin. Hindi lang physically, guys, no? Pero pati yung pakiramdam natin, mentally, emotionally, sometimes even spiritually, mga kapiksi, no? So, this is the best time for you na magpahinga, mag-recharge, mag-rest up, relax, reset, focus on your healing, focus on your well-being, mga kapiksi, kasi importante ka. Kaya nga meron tayong kasabihan na aanhin pa ang damo kung patay na ang kabayo, 'di ba? So, aanhin mo yung marangyang pamumuhay, maraming kayamanan kung yung kalusugan mo naman, yung well-being mo naman ay hindi maayos, hindi ma-okay, mga kapiksi, 'di ba? So, importante pa rin. Syempre, health is wealth, kumbaga. And again, no, hindi lang yan sa physical health, kundi yung overall na status mo, yung overall na kalagayan mo, mga kapiksi. So, make sure na binibigyan nyo yan ng pansin and wag nyo tinitake for granted. Okay? So, attune to the moon. When one is healed, all are healed. Kaya nga, guys, diba, meron tayong sinasabi na sakit ng kalingkinan, damdam ng buong katawan. So, kapag may masama sa atin or may hindi magandang pakiramdam sa atin, parang lahat na hindi ma-okay, diba? Kunwari, masakit yung ngipin mo, parang buong katawan mo masakit na, parang lahat na iniindam mo. Ganun din kapag nag-heal tayo, diba? Kapag nag-heal yung puso natin, yung isipan natin, yung well-being natin nagiging ma-okay, yung kalusugan natin. So, ganun din yung buong pamumuhay natin, parang gumagaan din, guys, diba? So, kaya importante na talagang you take care of yourself, mga kapiksi. And additional meaning nitong cards na to, guys, it's time to let go of the past, no? Matuto tayo mag-let go sa past, sa mga nakaraan, guys. Huwag natin hayaan na paulit-ulit tayong masaktan ng mga past circumstances natin. Especially, tapos na yon, it's over. Wala na sila. Ano na lang sila, guys? Memory na lang, okay? So, hindi kayo masasaktan ng memories kung hindi nyo hahayaan na masaktan kayo, diba? So, in short, wag niyong hayaan na masaktan kayo ng paulit-ulit dahil lang sa past. Matuto kayong let go, magpatawad, guys. And you are about to turn the corner, mga kapiksi. May chance ka na baguhin yung buhay mo, no? May chance ka na baguhin yung takbo ng iyong kapalaran. You need more time to heal, mga kapiksi. So, ang healing, hindi yan minamadali. It's a process, guys. So, take your time to heal. And think about how the situation would look if everyone were healed. Kung okay na yung, imagine mo yung buhay mo, kapiksi, kung wala kang problema, kung okay na okay ang lahat sa iyo, wala kang mga dinadamdam, diba? What would you see? What would you feel? What would you hear, diba? Sa paligid mo. So, ganun yung i-embody mo na state every single day. Kaya dapat matuto kayong magpatawad and matuto kayong mag-focus sa sarili nyo, guys, sa dream life nyo. Okay? So, yan yung message for you, Virgo. Comment down below, guys,
if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. So, shuffle natin to, Virgo. Hanapin natin yung energy nyo habang sinashuffle ko to, guys. Panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gustong mag-avail ng course, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship, paano pabalikin si ex or vice breakup. Sa mga interesado, guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. And sa mga naghahanap ng pampaswerte na lucky charms or bracelet, Aventurine at saka Citrine, yung recommended ko, guys, may makikita kayong mga links sa description box. So, Virgo, kayo ay na-present ng King of Coins. Ito yung ating moon energy. Mga kapiksi, latag natin yung spread nyo, guys. Kung hindi nyo pa napapanood yung ating 2026 kapalaran, punta na kayo sa homepage natin, mga kapiksi. So, dito, merong presence ng water sign, Cancer, Pisces, Scorpio, fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. For some of you, maaaring may ganyang element kayo sa inyong natal chart. Medyo umiwas kayo, guys, no? Sa mga away, mga kapiksi, kasi for some of you, maaaring magkaroon kayo ng mga trust issues sa ibang tao. And maaaring magkaroon ng konting away, konting gulo. Parang politika, ganyan, magulo, no? Pwedeng sa trabaho ito, kung let's say for example sa trabaho mo, pwedeng nabibiktima ka ng pambubuli, o kaya naman parang ginagawan ka ng issue, or kahit hindi sa trabaho, guys, pwedeng sa family or sa relationship, pwede rin. Pero merong betrayal dito, guys, no? Mag-ingat kayo sa mga chat, sa mga resibo na mga naiiwan nyo, mga kapiksi, especially pagdating sa trabaho, guys, yung mga group chat sa work, baka magamit siya against you. So, mag-ingat kayo doon sa mga ganong klase. Feeling ko, guys, merong magbe-betray sa'yo na pwedeng kaibigan. Again, pwedeng kaibigan, trabaho, or whatever, kapamilya. Pero this is betrayal issue, guys, no? Magkakaroon talaga ng trust issue and medyo magkakagulo-gulo kayo, mga kapiksi, away-away, gulo-gulo, kampi-kampihan. So, make sure na mag-ingat kayo sa anumang klaseng gulo na kinakasangkutan nyo, mga kapiksi. Maaari ding merong bagong simula, no? This is more of like a business venture. Parang meron kayong mga pinaplano. Yung iba sa inyo, guys, parang meron kayong mga kinakausap. Parang ano to, guys, mga opportunities na dumating sa inyo sa past. Tapos, parang babalik siya sa inyo. So, kunwari, may nag-alok sa inyo ng negosyo dati o kaya investment. Tapos, dati pinalampas nyo, hindi nyo sinubukan kasi wala kayong time or wala kayong resources or whatever. Parang babalik siya sa inyo. May chance na bumalik siya sa inyo right now. And pag-aralan nyo, mga kapiksi, kasi if bumabalik siya sa inyo, there might be a reason why it's coming back, no? Kasi sometimes, diba, para sa inyo talaga, mga kapiksi. So, i-check nyo mabuti, guys, yung mga missed opportunities na dumating sa inyo dati, kasi baka mamaya yung pala yung magdala sa inyo ng magandang buhay or swerte. So, i-mind nyo na yung mga bagong opportunity. Ayan, no, this is abundance of money, wealth, and riches, guys. So, nakikita natin na, wow, so nakikita natin na for some of you, maaring lumago, no, ang inyong maging stable yung mga source of income nyo, especially itong mga sisimulan nyo, guys, kasi nga nararamdaman natin na parang may mga bagong simula na magaganap sa inyo. And yung mga bagong simula na yun, maaari siya magdala ng seguridad, no? Financial security, financial
stability sa inyo guys, and maaari din siyang magpasok ng maraming pera or pera sa buhay nyo. Kumbaga pwedeng hindi naman marami guys, pero tuloy-tuloy, no? Kumbaga para magiging consistent yung pagpasok ng pera sa inyo mga kapiksi, basta trabahuhin nyo, no? Kailangan may kasamang effort guys, no? Kasi pag hindi nyo naman sinamahan ng effort guys, wala rin namang kahihinatnan or resulta na kapupuntahan yan mga kapiksi. For some of you guys, I'm sensing na maaaring may maglambing, no? Parang maglalambing sa inyo. Pwedeng anak nyo, kung meron kayong mga anak, lalo na kung medyo matagal na kayong hindi masyadong nakapag-usap or nawala ng connection ng anak nyo, parang maglalambing ito sa inyo mga kapiksi. Or pwede rin naman na kapatid, ng kabatang kapatid, mga kapiksi, or kaibigan na parang mas nakakabata sa inyo, whomever guys. Pero meron ako nararamdaman na parang may maglalambing sa inyo or pwedeng may suyo mga kapiksi. Okay, so syempre samantalahin nyo lang yan guys, kasi kailangan binibuild natin ng maayos yung ating relationship with other people mga kapiksi. Alright, so yan ang reading mo Virgo para ngayong new moon season. Comment down below. Ito guys, i-mind mo nyo itong abundance of money, financial stability and security ito guys, tsaka itong mga bagong opportunities sa negosyo or investment guys. Yan, i-mind mo nyo na sa comment section. And ito yung ating 2026 kapalaran guys, panoorin nyo na. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing guys. See you next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.